Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte. Tandaan ninyo yung pagmumukha ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sana tayong 32 million na lampas na mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Mga kabayan, naglabas ng sama ng loob ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ngayon ay Vice Presidenta si BP Sara Duterte. Sa isang campaign rally na isinagawa ng Duterte Youth Party List, tahas ang sinabi ni Ronald Cardema, presidente ng grupo, na hindi nila mapapalampas ang ginawa ng mahigit 200 kongresista na pumirma para sa impeachment ni BP Sara Duterte. Kaya nanawagan siya sa publiko na huwag na silang iboto sa darating na eleksyon, sa halip ay mga Duterte senatorial candidate lang ang dapat nilang suportahan. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Samantala, ginulat naman ni PRRD ang publiko at Malacanang matapos muling nagpahayag si dating President Duterte na tumatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 na panahon ng presidential election. Ito ay mangyayari kung matatanggal ang kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Ito ang sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative at dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon sa kanya, hindi na magiging sapat ang probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa pag-re-elect ng Pangulo dahil ito ay para lamang sa mga nakaupong Pangulo at hindi para sa mga nakatapos na ng kanilang termino at nagpahinga ng isang termino. Ginigising ni Alvarez ang sitwasyon ng mga senador na nakatapos ng 2 sunod-sunod na termino, nagpahinga ng isang termino at muling nag-file ng kandidatura. Samantala, muli namang nagpahayag si Senate President Chis Escudero at sinabi niya na walang epekto sa impeachment case ni BP Sara Duterte ang isinampang reklamo ng NBI sa DOJ. Ito ay kaugnay sa mga di umano ay pagbabanta ni BP Sara sa buhay ni PBBM, asawa nito na si Lisa Marcos at pinsan nito na si Speaker Martin Romualdez Jr. Ayon kay Escudero, wala na silang pakialam sa mga ebidensya na inihain ng NBI sa Department of Justice laban dito kay BP Sara. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko, an impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nalang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon na magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang tumakbo sa pagkapangulo itong si PRRD kung sakaling matanggal sa pwesto o tuloy ang ma-impeach itong kanyang anak na si BP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Maaaring ipatawag ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte para sa isasagawa nitong investigasyon patungkol sa isinampang mga reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI. Kahapon, February 12, formal na isinampa ng NBI sa DOJ ang mga reklamo inciting to sedition at grave threat laban sa Vice Presidente. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ginamit nilang basihan ng reklamo ang online press conference sa Zoom at ang nakuha nilang salaysay na ilang kawani ng media at blogger na dumalo sa online press conference kung saan nangyari ang umano'y pagbabanta ni BP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kasi open source evidence yun, ano? There was really a Zoom meeting
kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming ano. At because of, bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks, ay alam nyo, nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na ano, yung katahimikan natin ay medyo na bulabog. Matipid naman ang tugon ni Bibi Sara naghinga ng reaksyon sa isinampang reklamo ng NBI. Sa isang payag, sinabi nito na inaasahan niya na ito. Inaasahan na nito ang naturang aksyon ng ahensya laban sa kanya. Dati na rin sinabi ng Vice Presidente na wala siyang pagbabanta na binanggit sa isang press conference. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, drogista at terorista. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin nating matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista na yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nagpresidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali din sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na naririto sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban uli ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at masabi natin, tatag lang, tatag lang. Maraming salamat po. Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene, kasi physical convening ba yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag-convene namin? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil maghihintay ka lang namang sumagot Yes, but these are all pre-trial matters. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte.
So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial ah. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Wala pa tayong reception of evidence. Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yan, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules. Hindi siya kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules. Kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumampa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Di susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. Papadala na namin, siyempre pagdedebatihan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdedebatihan yun malamang sa floor. Ano ba yung beat mo? Sir, you mentioned na meron na pong final costing. Sir, malalabas na po ba yun? Like today? Inaasahan ko sasabihin niya ni Senator Cayetano soon, pag nakita natin siya. Hindi, wait lang. Galing ako doon kanina. First time kong pinuntahan. Natanggap ko ang briefing mula sa mga taga-DPWH at saka yung technical staff ng Senado. Inaasahan namin na mapafinalize nila lahat ng mga sagot sa tanong ninyo sa susunod na mga araw. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, noong December lamang nagkaroon ng DAED. December 2024 lamang nagkaroon ng Detailed Architectural and Engineering Design. Doon lamang ika nga nagsaraduhan ng libro na ito gagawin natin, ha? Kung anumang pagbabago, klaro na yung procedure namin bago yung pahintulutan para wala ng further cause of delay. Kaugnay ng maximum amount, tulad ng sinabi namin, nasa mga 31 to 33, pero mukhang mapepeg nila sa 31 cap, hindi na pwedeng lumampas yun doon, baka bumaba pa. Yun ngayon ang hamon sa amin, mapababa pa yun. Kaya hindi pa namin mabigay yung sagot, kasi cap pa lamang ang pinagkasunduan. Hindi yung actual na amount kung sakasakali. Dahil subject to bidding procedures ito. Totality na yun. Kabilang na yung humigit kumulang 13 na ginastos na at yung naka-budget na 21. Total of 21. Kasi kung maalala mo, yung costings na yan, ginawa 2013 pa. So kailangan namin i-update yung costing at dahil nga walang DAED, hindi namin kung anong kasama doon. Hindi namin alam kung anong kasama doon. Ito kasama na lahat. Sir, yung 31, kasama po yung land ba doon? Kasama na lahat yun. Kasama na lahat yun. Total na yun. Wala kaming tinago o tinanggal doon. Total na yun. Lahat na yun. Pati yung plenary. Sir, yung isa po kasi nag-issue doon, di ba, na parang inihanda siya for the federalism na magkakaroon ng mas maraming senador, kaya daw po ang laki-laki ng space, maliliit offices. Sir, Na-correct na namin yun. opo. So sir, ito, for 24 na lang talaga siya. Hindi 24, 28.
para hindi na lumipat yung magiging Senate President, walang babalik ang kwarto pag natanggal. Para hindi na lumipat yung majority leader, yung minority leader, at saka yung, di ba, pro tem. Hindi ka mukha ngayon, di ba, inaangkin na yung kwarto kahit di na sila, di ba? Or, babalik, lilipat. So it's 24 senators plus 4 officers of the Senate. The Senate President, the Majority Leader, the Minority Leader, and the Pro Tem. Di ba? Medyo pinag-isipan na? Aminin. Meron. Buong 7th floor will be theirs. Magkakaroon na sila ng sarili nilang plenary hall, sariling committee rooms para hindi na sila nakikipag-agawan sa amin. Hindi, ang SET sa Supreme Court eh. Kasi kami sumusunod sa justices. Hindi sila yung nagpupunta sa amin. But we can give them an office space there, meaning secretariat. But the plenary hall of the SET, nasa Supreme Court yan usually. Di ba? Di ba? Medyo pinag-isipan na. Meron din yan. May mas malaking detention facility na rin. Ano pa? May bodega na rin para sa lahat ng tambak. So yung detention facility for how many? Hindi pa nila fina-finalize kasi kailangan naming hiwalayin syempre yung babae at lalaki. Pero I think we're looking at 4 rooms that can fit about 4 to 6. So mga 24 up to 24. Hindi naman, ang kwarto lang. It's a detention room. It's a detention room. We're still discussing parking kasi kulang pa rin yung parking. I think the total available parking is about 1,200. Pang staff, kulang pa yon. So, kailangan pa ng dagdag sa bisita. But there's still an available space for that. So, magagawa ng paraan easily. Sorry. Ano lang po, first time niyo makita yung building kanina, Yes. what was your impression when you saw it? Does it look 31 billion to you? Hindi pa kasi rough finish pa eh. Wala pa naman finishing eh. Remember, the 31 would include everything already. At wala akong magagawa na ron, inabutan ko na yon. At ayokong payagang matiwangwang yon. You're like constructing 4 buildings. Because you have 4 separate towers. Di ba kung isang kwadrado lang to, 4 na side lang yung pader mo. Dahil 4 yung tower, may 4 na side yung 4 na tower para kang gumawa ng 4 na building na hiwa-hiwalay. Hindi man practical yun, hindi na natin pwedeng pagdebatihan at pag-awayan yan dahil nakatayo na yung building. Kung ako tatanungin mo, dapat kahon ng ginawang building, mas madali yun eh. Ang problema, nandun na yun eh. May 4 ng tori. So walang investigation sa pagtatagal niya, kung overpriced ba, mga taon-taon? Para sa akin, wala namang kung may magrereklamo, doon namin naharapin yun. Pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho kong tapusin yon sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa inabutan na namin ngayon. Ang layunin ng sub judice rule ay para hindi maapektuhan ang mga huwes ng pakikipag-usap o pagtatalakay ng paksa na nakabinbin sa korte. Iba ang impeachment complaint. Political na proseso yun. So hindi mag-a-apply ng parehong bisa yung sub judice rule sa kaso ng impeachment dahil nga political talaga ito at public ang nature ng trial na ito. At hindi naman tinago ng Korte Suprema na dapat huwes na hindi kumakausap ng ibang tao lumalabas ang magpapasya nito. Mga politiko din ang magpapasya nito. Mga nasa politika magpapasya nito. So, hindi. Ang mas papaalalahanan ko pa nga ay yung impeachment judges. Hindi dahil sa sub judice rule. Hindi dahil may impluensyahan sila ng sasabihin nilang sarili. Dahil ang interes ko, ang nais kong panatilihin, ay yung pagiging pantay, parehas ng korte at pagiging kapanipaniwala ng anumang magiging desisyon ng impeachment court. Yun ang rason kung bakit pinapaalalahanan ko ang mga senador na maghunos dili
sa pagpapahayag kaugnay sa impeachment nang wala pa man lang silang nakikitang ebidensya mula sa magkabilang panig o anuman ang kanilang magiging pinal na desisyon sa bagay na ito. Magkaiba ang pananaw kaugnay niyan. Ang pwede lamang, para sa akin, ang pwede lamang iapela at ang pwedeng apilahan lamang ay Korte Suprema ay kapag ka hindi sinunod ang tinatalaga ng saligang batas. Halimbawa, kinonvict siya ng walang 2/3. Yon pwedeng iakyat yon. Pero para sa akin, kaugnay ng merito ng kaso, kung sang-ayon nga ba sa pasya ng 2/3 o hindi ang Korte Suprema, ibang usapin yun. Sa pananaw at palagay ko, bagaman wala pang pinal na desisyon sa pagkakaalam ko ang Korte dyan, hindi pwedeng iangat yung bagay na yun. So pwedeng iangat pero hindi lahat ng bagay. Pwedeng iapela pero hindi lahat ng bagay. Ang nakalagay sa Constitution kasi, guilty or not guilty lang eh. At pag sinabing guilty, ang parusa ay pagkakatanggal sa pwesto at absolute perpetual disqualification. Walang sinabi na pwede kami magpataw ng mas mababang parusa. Kung yan ang pagdesisyonan ng korte, nagpataw ng mas mababang parusa at hindi yung pagkakatanggal at absolute perpetual disqualification, yung bagay na yun, sa paniniwala ko, pwedeng iangat yon. Kasi wala din yon sa saligang batas. Pero yung pasya mismo, kung guilty or not guilty, sa pananaw ko ay walang judicial review doon.